Dulot ng mataas na demand sa bigas ang biglaang pagsipa ng presyo nito sa mga pamilihan. Ayon yan mismo sa National Food Authority o NFA. Pero paglilinaw nila, sapat pa rin ang supply ng bigas sa ating bansa. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Nitong mga nakaraang araw ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado at sinasabing pinagkakitaan lamang daw ito ng ilan. Ngunit nagbigay naman ng eksplanasyon ng NFA ukol sa pagtaas ng presyo. Nasa piso hanggang 2 piso lamang daw dapat ang pagtaas ng presyo ng bigas ngayon sa ating bansa. Ang pagtataas daw ay dahil sa pagtaas ng demand sa produkto at pagbaba ng supply nito. Nasa wet season daw tayo ngayon at panahon ng pagtatanim. Hanggang Agosto ang pagtatanim habang sa September daw ay magsisimula na ang pag-ani. Nilinaw ni NFA spokesperson Rex Estoperez na walang kakulangan sa supply ng bigas. Sa kanilang inventory nga raw ay nasa 2.5 metric tons ng commercial, household at NFA rice. At sa ngayon naman, kasama naman natin dito si High Value Crops Development Program Director Jennifer Ronquillo para magbigay naman ng eksplanasyon tungkol sa ibang gulay. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali naman sa inyo lahat. Yan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po, Director Ronquillo. Si PR Canghel po ito. Unang-una, linawin lang ho namin kung ano yung mga posibleng parusa doon sa mga negosyante na mahuhuli na nananamantala. Sa larangan po ng garlic, kinakailangan po pag-aralan natin ngayon ang ano bang po pwede nating ibigay na parusa sa kanila in case na sila ay masyadong nagtataas ng presyo ng bawang. Pero gusto po namin bigyan kayo ng kaalaman o magandang balita tungkol po sa pangyayari ng dating pagtaas ng bawang. Dahil sa ating ginawang rolling store nung nagdaang weekend, ay nagkaroon po ng pagbaba ng presyo ng ating garlic, lalo-lalo na sa mga lugar ng Marikina Market at saka sa Pasig Market. Dahil more or less on the average, nagkaroon na po tayo ng presyuhan na around mga 170 to 180 ang ating per kilo ng ating bawang kumpara sa mga nagdaang panahon na more than 200 ang kilo ng ating local na bawang. Oho. Pero Director, dun sa pag-iikot rin namin kasi sa mga palengke, isa sa mga inireklamo nila, kanina nabanggit na ni Jano, yung parang sinabayan kasi ng pagtaas ng presyo ng bigas at may iba pa na nagsitaasan na yung presyo, yung sibuyas, tsaka yung luya. Ano ho ba yung presyuhan nito ngayon? Ay bigyan po natin ng paglilinaw, ma'am, na wala pong itinaas ang presyo ng sibuyas. Ang nakita lang po natin sa merkado ay ang pagtaas ng presyo ng bawang at ng luya. Pero ito nga po ang nakakalungkot sa larangan ng presyuhan ng luya. Dahil sa aming kinuhang mga datos mula sa Bureau of Agricultural Statistics, ay talaga naman pong sapat ang ating produksyon ng ating luya kumpara sa ating per capita consumption. Kaya ginagawa na po namin ngayon ng pag-aaral upang alamin ano po ba talaga ang nangyari at posibleng factor o dahilan sa biglaang pagtaas ng luya na umaabot na po ngayon ng around on the average of 140 to 150 per kilo ng luya. Oho. So ano nga ho yung dahilan nung pagtaas po nito? Kasi yung doon sa bawang, ang sinasabi nung mga magbubukid, parang hindi kasi nila natansya yung mataas na supply mula doon sa mga, or mataas na demand mula sa mga processor. So kamusta naman ho yung pag-aaral ng supply and demand dito sa luya? Naging factor po ba yon? At tulad po ng nasabi ko kanina, kung tayo po sa 2013, ay meron tayong 28,000 metric tons na produksyon at ang ating pangailangan based on per capita consumption of 25,000 metric tons. Ibig sabihin po ay sapat ang ating supply ng luya para po sa ating consumption. Kaya tinitingnan din po na ano pa ang posibleng dahilan nito. Posible ba na itong ating mga traders na pupwede na nagkaroon ng pagtatago ng ating mga luya. Pero ito lang po ang gusto nating ipaalam na ang luya po ay hindi po pwedeng i-store ng napakahabang panahon dahil ito po ay nagkakaroon ng mga suwi o yung mga para maging planting materials na.
Oho. Actually, ang ibig ko po sabihin kasi, Direktor, nung sinabi po nila na mataas yung demand no, or yung consumption, halimbawa doon sa bawang, hindi kasi nila na-factor in yung commercial demand. So yung pag sinasabi po ninyo na sapat yung supply natin ng luya, ito po ay household po lamang or talagang kabuuan na po ito? Yun nga rin po, pinag-aaratinan din po yun on the side of processing. Pero kung ikukumpara mo naman ang luya with garlic, mas mataas naman po ang demand on the processing ng ating bawang kumpara sa luya. Isa rin pong factor na tinitingnan din po namin na posible, ito pong mga nagamit na ating planting materials. Kasi nalaman po natin na ang demand for ating mga luya ay medyo malaki po dahil nakita natin na marami na po ang nangangailangan kahit local consumption and international consumption, yung mga market demand. Kaya isa rin po tinitingnan natin na kasi nakatanim na po lahat ang luya ngayon, ito na po yung planting season, titingnan po natin ilang hektarya po ang nataniman at ilang tonelada po ang nagamit para maging planting materials dito sa ating luya. Alright, Director, salamat po. Balikan ko lang po yung sinabi po ninyo no, na dapat yung presyo ng bawang ay bumaba na rin po. Halimbawa po doon sa mga palengke na wala pang nakikitang pagbabago, pwede ho bang tumawag yung ating mga mamimili sa tanggapan ng Department of Agriculture? Opo, yun nga po ang panawagan namin na ipagbigay alam po kung saan pong mga market ang wala pa po ang supply ng ating mga lokal na bawang. Kaya kami po ay willing na magdala po ang ating truck ng Department of Agriculture at magkaroon pa po ng mga rolling store. Kung maaari po kakayanin namin, pipilitin po namin na buong Metro Manila ay madagdagan po ng mga rolling store at makapagdala po kami ng supply ng ating lokal na bawang. Director, maraming salamat po sa inyo. Si High Value Crops Development Program Director Jennifer Remoquilo. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat Marami po din din pong salamat at kay magandang Jay tanghali Sabale. po sa inyo lahat.